Bakit may mga mag-asawang nagsasamang masaya samantalang yung iba, giyera? Ang inihahatid ko sa inyo ngayon ay ang 20 paraan upang maging masaya ang pagsasama ng mga mag-asawa. At kung gusto niyo ng buod o maiksing bersyon ng ating pinag-uusapan ngayon ay iminumungkahi ko sa inyong sundan niyo ako sa Reels o kaya sa Shorts. Subalit kung nais niyo naman ng mas malinaw, mas detalyado, hindi kayo nagkakamaling subaybayan ako dito sa aking mga vlog. Sa 20 paraan upang maging masaya ang pagsasama ng mag-asawa ay nasa pang-6 na tayo. Pero bago ko ituloy yun, babangkitin ko muna yung pinakauna hanggang sa pang-5. Una, may pagsisiping. Pangalawa, kapwa masipag at responsable. Pangatlo, sinasaalang-alang ang naramdaman, damdamin o opinyon ng asawa. Pang-apat, kahit di gaanong kasundo ang biyenan, mere-respeto. Pang-5, may tiwala sa asawa. At eto na ang pang-6, regular na nag-uusap. Alam nyo guys, usapan namin mag-asawa na kapag nagkagalit kami, kailangan naming mag-usap regardless kung anong sitwasyon o naramdaman namin. Sa mag-asawa, bukod sa pagmamahal, sa pag-ibig, ang isa pang pinakamahalaga ay ang komunikasyon o pag-uusap. Kailangan na isantabi namin kung anong mga personal na emosyon o personal naming galit dahil ang nakasalalay dito ay ang naramdaman ng pamilya mo bilang ng anak mo, ng biyanan mo, ng kapitbahay mo, kundi yung mga tao nasa paligid ninyo. Siyempre, maasawa ka na, hindi ka lang concerned sa naramdaman mo, kundi concerned ka na pati sa naramdaman ng iyong asawa, ng mga tao sa paligid mo, ng mga anak mo. Siyempre, kasi nung single ka pa, pwede ka pang maging selfish eh. Pero hindi nung may asawa ka na, hindi nung time na ikinasal ka na at magsimula na kayo magsama ng iyong asawa. At hindi mo na pwedeng pairalin ang lahat ng gusto mo. Kaya marami kang bibitawan, marami kang ilalaglag, marami kang isasakripisyong mga gawi o mga kinasanayan mo na ngayong may asawa ka na. Kung paiiralin mo pa ang mga gusto mo, susundin mo pa ang mga layaw mo, bakit nag-asawa ka pa? Nanatili ka na sanang single for life. At yun nga, kung personal namin yung nasa likod ng aming emosyon, kapwa talunan. Walang mangyayaring mabuti, kundi puro kabigatan sa dibdib. Tulad ng sinabi ko kanina, maraming maapektuhan. Mga lihim silang mabubuisit, maasar at mangungonsumi. Walang nagiging kampante sa loob ng bahay kapag napagmamasdan nilang may iringan kayo. Imagine mo yung lahat kayo nasa sala o nasa kitchen at kakain na tapos gagawin mo pang mensahero ang anak mo, ang biyanan mo, ang katulong mo para tawagin yung asawa mo na ang tatawagin mong asaway nasa tungkilang ng ilong mo, mga 2 di pala. Abot kamay mo na pala, bakit hindi mo pa ingod-ngod? Joke lang. Hoy, tawagin mo ng daddy mo, kakain na. Meron ba namang bubulong na naririnig ng asawa? Ikaw ang nagmamasid at masaya mong tinitingnan ang mga senaryong ito. Iisipin mong kapwa may sumpong o may konting baltik ang mag-asawang ito. Mahihirapan kang pigilan ang iyong tawa. Kaya kailangan talaga sa mag-asawa, hinuhubad ang pride. Ang hirap-hirap nun yung babaliwalayan mo yung pride mo, ilalaglag mo siya, parang lalo kang magre-rebelde kasi yung pinanghahawakan mo nun ay hindi mo na magawa ngayon. Kaya ulitin ko, napakahirap gawin nun. Pero alam mo naman ang Panginoon ko talagang pinagdarasal mo, yung inilulod mo yung mga bagay na yan, unti-unti nagagawa mo para sa pamilya mo. Alam nyo ba guys, napakadali lang maging selfish, pero napakahirap maging selfless. At yun ang kahinaan ko. At ang kahinaan kong yun, doon na pumapasok yung kalakasan na ibinibigay sa akin ng Panginoon para gawin yung bagay na yon para sa aking pamilya. Para sa iyong asawa, para sa iyong anak, o para sa mga taong nasa paligid. Kaya tandaan sa mag-asawa, kailangan bukas ang pag-uusap, bukas ang komunikasyon. Guys, maraming salamat sa panonood nyo at na-appreciate ko talaga kapag tinatapos nyo ang video nito. At hindi naman lingid sa kaalaman, hindi naman talaga ganong karamihan ang mga nanonood sa akin. Pero ang pagtiyagaan nyo, mag-stay kayo sa video na ito ay napakalaking bagay na sa akin. Guys, muli, salamat, subscribe.
subscribe or follow for more OFW talks and book reviews. God bless you all.